Hi po. Isa pa sa mga kakailanganin mo pagdating sa pag-wholesale ay yung iyong business email. So, syempre, di ba, kailangan mo ng LLC, kailangan mo ng custom na website, kakailanganin mo rin ng custom email. Ngayon, yung custom email na yun, yung business email na yun, kagaya din ng website o kagaya ng domain na kailangan related siya doon sa pangalan ng LLC mo. In fact, yung email mo ay kailangan naka-attach doon sa domain mo. So, ano ibig ko sabihin? Kunyari mapapansin nyo, di ba? Kunyari nag-email kayo sa kung anong kumpanya. Kunyari in-email nyo yung, ano ba? Teka lang. Kunyari in-email nyo yung GoDaddy, di ba? Tapos magre-reply sila sa inyo na, kunyari, support@godaddy.com. O kaya, kunyari, iba pang kumpanya. Kunyari, Canva. Kunyari na lang, Canva. Di ba? Pag in-email kayo ng Canva, parang support@canva.com. Di ba? Parang gano'n, hindi @gmail.com. Kasi kailangan niyo ng business email para mas mukhang seryosohin kayo, di ba? So, nasabi ko kanina na parang kuha kayo ng isang throwaway na email, okay, para sa initial contact kung nagpa-practice pa lang kayo. Pero kapag gusto niyo na ng professional na reach out, kumbaga, na level, professional level na talaga, ready na kayo, kumbaga, tapos na kayo sa practice, kumbaga. So, yun, gumamit na kayo ng business email. Ngayon, yung business email is usually attached dun sa domain, okay? Kung saan mo binili yung domain mo, usually nandun na rin yung custom email. Maliban na lang kung bibili ka sa merong iba kunyari alam ko yung WordPress wala yung custom email kung di ako nagkakamali. Pero kunyari GoDaddy, pagka chine-check out mo yung cart, makikita mo na may add email, parang ganon. Ngayon, may issue ako sa GoDaddy na pwedeng maging non-issue sa inyo. Hindi naman talaga siya malaking issue, pero at least kailangan nyo malaman, okay? Yung sa GoDaddy ay hindi siya Gmail. Or I mean hindi yung app niya hindi sa Gmail kundi kailangan nyo pa siyang i-set up through parang Microsoft 365 yata, parang ganoon. Basta hindi siya madaling i-set up kung hindi ka tech savvy. Okay, nahirapan ako, may ilang extra instructions. Pero for sure, kailangan mo siyang ilagay sa phone mo, 'di ba? Di ba? Kunyari yung cellphone nyo, 'di ba? I'm sure marami sa inyo na tinitingnan niyo yung email niyo sa telepono nyo. So, pwede naman siyang ikabit doon, pero ima-map mo siya, may gagawin kang setup. So, yun lang, just take note na kung sa GoDaddy ka, kailangan mo siyang i-set up ng custom sa sa phone mo para may ibang setup. Hindi naman super hirap. It's just a little complicated. So yun, again, yung email ay makukuha mo kung saan mo kukunin yung domain. Okay? Tapos kung hindi kayo nagmamadali na gumawa ng website and you can wait, ang ire-recommend ako personally sa lahat ng ginamit ko yung Google Business Suite ba yun or basta may Google Suite G Suite. Yun yung tawag kung di ako nagkakamali. Okay, sa Google siya mismo. So yung magiging email server mo ay magiging Google, yung domain mo ay hahawakan ng Google. Tapos redirect na lang, parang ganon. Okay naman siya. Okay siya para sa akin. Just because, ayoko ng complicated na na setup. Parang makikita nyo, okay? Pero don't let this stop you from getting it from GoDaddy or somewhere else na gusto nyo, okay? Ako lang kasi hindi ako masyadong open sa mga bagong bagay. Alam niyo na, super busy ako. Ayoko ng maraming So that's just a tip for you, okay? Tapos, syempre, aside from dun sa email, paano gumawa ng email? So, hindi naman lahat tayo magaling magsulat, 'di ba? Isa ako sa mga tao na kinailangan ko na lang matuto kung paano magsulat, parang gano'n. I mean, lahat tayo marunong magsulat, pero I mean yung talagang writing as in So, meron din ako ipapakita sa inyo na makakatulong sa inyo and it's called ChatGPT. So, kung kayo ay taong mahilig mag-research ganyan, I'm sure na narinig nyo na kung ano yung ChatGPT. So, punta na tayo sa screen ko and papakita ko sa inyo yung custom business email, paano siya kunin. And then yung ChatGPT na rin kung paano siya gamitin para gumawa ng mga emails, okay? So, punta na tayo sa screen ko. So, eto tayo sa screen ko and kung makikita nyo, ayan, nandito ulit ako sa Google because Google is your friend, okay? So, pag pupunta tayo sa GoDaddy, kunyari lang, GoDaddy na lang gawin ko example, okay? So, yan 'di ba, may domain. Nakita niyo yan dun sa naunang video na kunyari, paano kumita outline, yun na lang. Kasi yung paano kumita online nakuha natin, 'di ba? So, kunyari yan, okay? So, pagka kukunin ko yan, okay, make it yours, kunyari, 'di ba?
Tapos makikita nyo rito na may ano siya, sasabihin siya na add package, parang ganon. May package siya na idadagdag. Okay, or pwede nyo rin actually na hindi isali yung parang ganon. Pero anyways, ito, tingnan nyo, ayan. So pwede ka mamili ng years, 'di ba? Kunyari. Tapos domain protection. By the way, ito pa pala, hindi ko nasabi to dun sa kabila, nakalimutan ko. Kakailanganin niyo ng SSL certificate. So pag bumili kayo ng custom domain kunyari sa GoDaddy o sa iba, minsan walang kasamang SSL certificate. So sorry, nakalimutan ko siyang hindi ko siya nasabi kanina dun sa naunang video. Pero I hope na na pinanood niyo to. So yung SSL certificate kasi para green, para mapasok ng maayos yung website niyo, hindi siya i-block. Okay? Yung SSL certificate, bilhin niyo na lang din sa sa kung saan nyo bibili yung domain. Okay? And tingnan nyo, may mga package na may kasama ng SSL certificate. Ngayon, merong lugar kung saan kayo makakamura ng SSL kung gusto niyo. Yun actually yung ginagawa ko. But, alam nyo yun, kung hindi kayo tech savvy, kung hindi kayo matyaga, masisiraan kayo ng ulo, promise. Mahirap siyang i-setup. Okay? Simple lang siya sa mga masipag, matsatsaga, pero parang para sa akin na na paglipasan na ng panahon medyo mahirap, okay? So anyways, nandito tayo sa screen. So ayan, tingnan natin to. Okay, email na lang hanapin natin muna. Sorry. Meron silang custom email dito eh. Hosting and security, mukhang doon talaga. Okay. Tingnan natin to. May email dito. Ayun, email. Nakita nyo? So, kailangan nyo siyang i-attach dun sa domain ninyo. Okay? So, mag-name kayo. Kunyari, pangalan nyo at domain. Diba? Kunyari, Jonel at paanokumita.outline.com. Diba? Maging ganun yung email instead of at gmail.com. Diba? Mas professional yung dating. So, syempre, paid tong mga to. Okay? Tingnan nyo. Mura lang naman, parang $5 yata per month or something. Ayun, nakita nyo? $199 per month lang. So, okay na siya. So yan, mura lang naman siya. Makita nyo, $199 per month lang naman siya kung dito, 'di ba? Para may storage. Hindi mo na kailangan na super laking storage. Hindi ka naman kukulitin sa email. Ang gusto mo lang naman ay magmukha kang professional when you contact these brands na in an official capacity, 'di ba? So yan, tingnan niyo na lang dito, mag-explore kayo ha. So hindi lang GoDaddy yung option, okay? Maghanap kayo ng mas mura and maghanap kayo ng mga bagay na na kung saan makakatipid kayo. Kasi, yun nga, hindi naman yung email yung magpapayaman sa inyo eh. Hindi naman yung email yung ibebenta nyo. Kundi ibebenta nyo, products. So, tandaan nyo na, as much as possible, wag kayo masyadong mag-spend sa mga bagay na hindi nagbabalik sa inyo ng pera directly. Okay, i-save nyo as much as possible yung pera ninyo para sa products. Kasi yun talagang gagawa ng pera para sa inyo. Okay, these are important. Pero, hindi nun ibig sabihin na kailangan splurge ka lang, okay, na gumastos ka lang na mahal, okay? Tandaan nyo yan, ha? Kasi ako, I fell into that trap, eh. Ako kasi yung personality ko, parang mahilig ako sa magagandang gamit. So, I tend to get the premium things. Tapos, parang, pagdating sa products, parang I could have spent that extra $100 na in-spend ko sa kung anumang premium na to. I could have spent ito na product na kumita sana ako doon, di ba? Pero hindi ko yung ginagawa, alam niyo yun. So, wag niyo akong gayahin, okay? Do the bootstrap thing, okay? Tapos, about naman sa, sa SSL, so, hosting and security, SSL certificates yan. Kailangan yan, promise, okay? So, make sure na meron yan sa mga domain na kukunin nyo, SSL, okay? Makita niya medyo mahal siya. Merong mga mura, may SSL yata yun, SSL certificates, okay? So, pwede mo siyang bilhin separately, okay? Saan ko na kasi kinuha yung sa akin? Hindi dito eh, isa sa mga to eh. Komodo yata. Basta, meron akong kinuha, ayun, SSLs.com, ito. Okay, dito, mura lang yung mga SSL kumpara sa mga GoDaddy. Okay, kunyari ito, $667 per year yan. Dito, makakita ka ng mga $5 1 year. 'Di ba? Ayan, nakita niyo 'yan, 'di ba? $3 for 1 year, 'di ba? Super mura. 'Di ba? So, parang kahit kumuha ka lang ng positive SSL kung gusto mo, it's better na kumuha ng mga mas premium. Pero kung gusto niyo ng lang ito.
Kahit kunin nyo lang ito, parang enough na yan, okay, para lang sa regular. Ngayon, ang problema dito, mahirap siyang i-setup. Okay, super mura niya, pero ang kapalit, mahirap siyang i-setup. So, hindi ko kayo matutulungan dyan kasi ako mismo parang kinokontak ko yung support nila noon para mai-attach siya dun sa domain ko. But it's cheap. 'Di ba? Kung matyaga ka, kung ayan, okay, ito yung marerekomenda ko, ssls.com, okay? So, punta na tayo sa ChatGPT naman, okay, para sa inyong emails, okay? So, naka premium ako na ChatGPT. Ngayon, hindi nyo kailangan ng premium na ChatGPT. Okay, nagbabayad ako ng I think $20 a month para dito eh. So, hindi nyo kailangan to, okay? Yung regular na free na ChatGPT, yun na lang ang gamitin nyo. Pareho lang yan. I promise you, pareho lang yan. Ngayon, kunyari, ang company ko ay paanokumita.com, tapos or paano kumita outline na lang, LLC. Tapos, syempre, ako si Coach Jonel, okay? Tapos, ang kukontakin ko ay itong kumpanya na to na nagbebenta ng, kunyari, toothpaste. Kunyari lang, okay? So, ang gagawin ko dito, parang, bigyan mo lang siya ng instructions, okay? Pero tandaan mo to, kung hindi ko alam kung napanood yun na yung pelikulang Forrest Gump. Pero si Forrest Gump kasi, he's a very talented person, pero super bobo niya. Okay, yung kunyari, run Forrest run, parang tatakbo siya ng super bilis na kahit nakakotse ka, hindi mo siya mahahabol. Pero hindi siya titigil. Hindi tatakbo lang siya, parang walang direksyon. Meron nga scene doon sa pelikula na parang run Forrest run, tas hawak niya yung football, parang ganon. Tas tumakbo lang siya, tas binangga niya yung isa sa mga banda, tas tumakbo lang siya ng tumakbo. Ganon ang ChatGPT. Okay, it's very powerful but it's very stupid. Okay, sure, it's got answers for you, pero hindi kanya maintindihan kung sasabihan mo lang siya ng simpleng bagay. So be as specific as you can pagdating sa instructions, okay? So kunyari ito, yun nga, sabi ko paano kumita outline.llc yung aking company. Tas ako nga si Coach John as toothpaste, 'di ba? So, pwede mo sabihin kay ChatGPT na na make me an introduction email. Okay? Make me an introduction email. Tapos my company is paano kumita outline. Okay, LLC, and I'm the CEO, kunyari. Pwede niya title ng CEO yung sarili niya actually. I'm the CEO, Coach Jonel. Okay? Tapos, I want to, parang I want to do business with Toothpaste LLC, kunyari. So, yan. So, make me an introduction email. My company is paano kumita online LLC. And I'm the CEO, Coach Jonel. I want to do business with Toothpaste LLC as a retailer. Kunyari, di ba? On Amazon. Or actually, kagaya ng sa tawag din, wag nyo muna sabihin kaagad na from Amazon kayo. Pero yan, as a retailer, di ba? So, yan. Natin. Pwede nyo nang copyhin to kung gusto nyo, but hindi ito exact na na pwede nyo ibahin yung wording, okay, yung order ninyo. So nakita nyo, di ba? I hope this email finds you well. My name is Coach Jonel. I'm the CEO of Paano Kumita Outline LLC. We are established business focus on helping entrepreneurs grow grow and succeed in the ayan, di ba? So nakita nyo na na maganda ring email, di ba? Di ba? Napaka-professional. So feel free to to fix the prompt para makakuha kayo ng tamang kunya may kayong parang mali dito. Parang okay, ito, sabi, schedule a call or meeting. So palitan niyo na lang yan. I would like to schedule parang I would like to get in touch with you via email. Parang ganun, 'di ba? Edit niyo lang, copy niyo tas edit niyo, parang ganun. Or pwede niyo siyang pagsulatin ulit, 'di ba? Na I don't want to call. I just want to contact them via email. 'Di ba? So, i-rewrite niya 'yan, 'di ba? Na 'di ba, binago niya. So, papalitan niyo na lang yung mga yung mga parang mga blanks na nilagay niya diyan, 'di ba? So, please feel free to reply to this email if you'd like to discuss any possibilities, 'di ba? Hindi na siya I would be happy to schedule a call. 'Di ba? So, nakita niyo, 'yan ang kapangyarihan ng ChatGPT. Hindi niyo na kailangan ng premium, hindi niyo kailangan magbayad. Okay? Anytime na kailangan niyo ng ng pagsusulat, ng isusulat or copywriting, parang pumunta na lang kayo dito. Ang kailangan nyo lang i-figure out kung paano siya bibigyan ng instructions. Okay? So, yun lang naman ang tungkol sa emails, business emails, saka sa kung paano gumawa ng content ng email.
And again, pwede nyo gamitin yung ChatGPT for other writing things. So, hindi nyo na kailangan ng premium. So, yun. I hope na nakatulong ito sa inyo and I'll see you next video, okay? Bye.